Naarestong Mongolian national sa Zambales na hinihinalang may dating ugnayan sa China, isinasailalim pa sa beripikasyon ng Philippine National Police. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-ulat ni Bombo Bea Piniza. Arestado ng mga otoridad ang isang Mongolian national matapos na lumabag sa ilang mga panuntunan na siyang hindi nakapaloob sa kanyang visa na sa bahagi ng iba sa Zambales. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randol Tuanyo, mayroong naging paglabag ang banyaga sa Commonwealth Act No. 613, partikular ng Section 37A o ang engaging activities inconsistent with the purpose of his visa. Batay sa mga ulat, lumalabas na hindi nagbigay ng kanyang background ang banyaga at itinuturing na undesirable alien sa loob ng Pilipinas matapos na lumabas na wala rin siyang valid na immigration status. Lumalabas po na siya po ay hinuli base po sa violation ng Commonwealth Act No. 613 base po sa Bureau of Immigration. Particularly, ang naging violation siya po yung Section 37A. Ito yung engaging in activities inconsistent with the purpose of his visa. Meaning may ginawa po siyang bagay according sa report na hindi po nasasaad sa pagbibigay sa kanya ng visa. Yung entry by fraud or misrepresentation, ito po yung hindi pagbibigay ng kanyang background. Yung po undocumented status, siya po ay without valid immigration status at undesirable alien, meaning po, according sa report ng BI, siya po ay risk to public interest or public safety. Maliban dito, bagamat hindi nagaano nagbigay ng komento ang panig ng pulisya sa mga umano'y impormasyon mula kay National Security Advisor Eduardo Año na itinago umano ng foreign national ang kanyang military background at maging ang kanyang naging serbisyo kasama ang People's Liberation Army, tiniyak naman ito Año na sumasailalim pa sa verifikasyon at pagsisiyasat ang mga naturang impormasyon upang masiguro kung ano ang tunay na pakay nito sa loob ng bansa. Ang kumpirmado lang po na iyahayag ng Philippine National Police, siya po ay inaresto, hiningin po ang tulong ng Bureau of Immigration, base po sa 4 na violation ng immigration laws. Maliban po doon, ito po ay patuloy na bine-verify at binabalidate ng Bureau of Immigration. Mahirap po magbigay ng komento kung ito ay alarming. Hindi, sapagkat hindi pa po opisyal na lumalabas yung verification at validations kaugnay po ng kanyang background. Ang malinaw lang po, siya ay may nilabag na 4 na batas kaugnay ng Commonwealth Act No. 613. Samantala sa hanay naman ng militar, tiniyak ni Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga intelligence units ng iba pang law enforcement agencies. Katuwang na rin ang Bureau of Immigration para sa mga posibleng banta na dala nito sa seguridad ng bansa at maging sa mamamayang Pilipino. Suportado rin ng militar ang mga nagpapatuloy na investigasyon at verifikasyon ng mga otoridad para sa tunay na background ng Mongolian national at kung ito ba ay isa sa mga pinaniniwala ang mga tanim o spy mula sa China. Layunan niya nito na matiyak ang kaligtasan ng pambansang seguridad at ang mga nasasakupan nito mula sa kahit anumang klase ng banta. Sa huli, tiniyak naman ng Padilla sa publiko na mananatiling alerto ang sandatahang lakas ng Pilipinas para maprotektahan ang teritorial na integridad ng Pilipinas. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.